Mayroong oras o panahon sa buhay natin na hindi natin makakalimutan. Ito yung mga oras o pagkakataon na nagpabago ng buhay natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo at isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na ang katumbas ay Pedro." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay time. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizer at online missionary sa nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, mahalaga ang oras. Tayong lahat ay nakapaloob sa oras, sa panahon, sa espasyo, no? At mahalaga yung bawat oras na dumarating sa buhay natin. Ang oras ay regalo at ang oras ay may simula at mayroong hangganan. Kaya nga napakahalaga na yung oras na ibinigay sa atin ng Diyos ay gamitin natin sa maayos, sa makahulugang mga bagay at gawain. Dahil darating ang panahon na itong oras na ito ay unti-unting mawawala sa atin. Walang magtatagal at walang mananatili sa mundong ito dahil lahat tayo ay lilipas. Kaya nga napakahalaga na gugulin natin yung oras na kaloob ng Diyos sa atin sa maayos, sa tama at sa mabuting paraan. Ngayong araw na ito ay narinig natin ang pagbanggit ng oras sa ating gospel. At sabi rito, it was 4 o'clock in the afternoon. Bakit napakahalagang banggitin ni San Juan yung oras that it was 4 o'clock in the afternoon? Ano ba ang nangyari sa oras na yon? Mahalaga mga kapatid, no? Sa buhay natin, may mga oras, may mga araw, may mga panahon na sadyang hindi natin makakalimutan. Binanggit ang oras dito sa ating gospel, which is actually very seldom na binabanggit yung specific time kung kailan nangyari ang isang bagay, ang isang pangyayari. Ibig sabihin, it means a lot. It means really something significant and important. Ano ba ang nangyayari at 4 o'clock in the afternoon? Balikan natin yung kwento.
Merong dalawang alagad, si Juan Bautista, na nung dumaan si Jesus, itinuro ni Juan na si Jesus ang kordero ng Diyos. Ito yung hudyat na itinuturo ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad na si Jesus ang Mesiyas. Kaya't si Andres at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Imagine, iniwanan nila si Juan at sumunod sila kay Jesus. Napansin ng Panginoon na may sumusunod sa kanya. Kaya lumingon siya at tinanong itong dalawa, ano bang hinahanap ninyo? What are you looking for? At ano yung sagot ng dalawang alagad? Saan po kayo nakatira? Isang tanong at isa pang tanong ang sagot sa tanong. Pero ang ibig sabihin ng sagot na yon, saan ka nakatira, is a way of saying, gusto po namin kayong makilala. Dahil kung saan nakatira, ay lubos na makikilala ang isang tao. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, halik kayo at tingnan nyo, come and see. At anong sabi sa gospel? Sila'y sumama, sila'y tumuloy kung saan nakatira si Jesus. At nakilala nila kung sino si Jesus. At sabi sa gospel, it was 4 o'clock in the afternoon. Mga kapatid, it is not only the time, kundi what happened at that time. Yung nangyaring yon is a life-changing event. It was a life-changing experience for the two disciples. Kaya nga, hindi makakalimutan ang oras na yon. Dahil yung oras na yon ay ang oras na kung saan pumasok sila sa buhay ng Panginoon. Ito yung oras na kung saan at kailan nakilala nila si Jesus. Ito yung oras at panahon na kung kailan sila ay nagdesisyon na sumunod kay Jesus. It was a life-changing event. At kapag meron tayong mga life-changing experiences sa buhay natin, dahil sa ating encounter with God, dahil sa ating decision to follow God, ito ang kahulugan ng 4 o'clock in the afternoon. Mga kapatid, yung alas 4, malapit nang maging dapit hapon. Ibig sabihin, kumbaga, kung titingnan natin, sabi nga nila, maaga pa ang oras, ibig sabihin, umaga pa yon, di ba? So kapag medyo 4 o'clock in the afternoon, medyo papunta na sa late na yung oras na yon. Pero kung titingnan natin, siguro ito yung oras na kung saan tayo dumarating sa punto ng buhay na magtatanong, ano ba yung purpose ng buhay ko? Ano ba yung gusto kong gawin sa buhay? Kaya nga ito yung tanong ni Jesus sa kanyang dalawang alagad. What are you looking for in your life? Siguro nung kabataan natin, marami tayong mga pangarap, marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong ma-accomplish, mapuntahan, mapatunayan. Pero there will come a point in our life na magtatanong tayo at tatanungin tayo ni Jesus, ano ba talagang gusto mo? Ano ba yung hinahanap mo sa buhay? Ito yung paghahanap natin ng kahulugan at ng kasiyahan. At mga kapatid, minsan kung saan-saan natin ito hinahanap. Minsan kung kani-kanino, minsan kung paano natin hinahanap yung kasiyahang yun. Pero magiging alas 4 lamang ng hapon sa buhay natin kung magdidesisyon tayo na tumugon sa paanyaya ni Jesus, sa paanyaya ng Diyos. Ano ba yung hinahanap mo? Naghahanap ka ba ng kasiyahan? Naghahanap ka ba ng kahulugan? Matatagpuan mo yan sa personal na ugnayan sa Diyos, kay Jesus. Kaya nga ang alas 4 ng hapon ay oras ng pagtanggap at pagsunod kay Jesus. Ito yung mga pagkakataon at panahon na sa Diyos mo hinahanap ang tunay na kahulugan, ang tunay na kasiyahan, hindi sa pera,
Hindi sa posisyon, hindi sa mga achievements sa buhay, hindi sa material na bagay, hindi kung kani-kanino at kung saan-saan kung paano, kundi kay Jesus, sa Diyos. Mga kapatid, magandang tanungin natin yung ating sarili. Dumating na ba tayo sa 4:00 ng hapon ng buhay natin? O wala pa? Hindi pa natin hinahanap ang tunay na kahulugan. Life is short. Maikli lang po yung buhay natin. Hindi natin alam kung gaano pa ang itatagal natin sa buhay na ito. We do not know. At hindi natin alam kung ilang oras pa meron tayo. Kaya napakahalaga na yung bawat araw na dumarating sa buhay natin will be a 4 o'clock. Oras at panahon na sagutin natin ang tanong ni Jesus. Ano ba yung hinahanap natin? At magdesisyon tayo na pumasok sa buhay niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa oras na kaloob mo sa amin. Naway gugulin namin ito sa pagsunod, pagkilala, at pagpapalalim na ugnayan sa aming Panginoong Jesus na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.